Salamat talaga mahal. Mahal na mahal mo talaga ako. Hayaan mo susuklian ko lahat ng mga ginawa mo ngayon. Pero sana hindi pa ito ang huli na papayagan mo ako na gawin ito, ang sabi ng aking asawa sa akin. Matapos na pumayag ako sa kagustuhan niya, labag man sa loob ko. Pero para sa kasiyahan ng asawa ko at hindi na ako kulitin pa sa matagal na niyang pangarap. Welcome sa Kwentong Masarap. Kung ikaw ay bago lamang na napadpad sa ating channel at nais mo ng ganitong mga content, huwag kalimutan mag-subscribe, mag-like at share ang ating mga videos. Maaari rin kayong mag-comment sa ating comment section. If meron naman kayong mga story na tulad nito, maaari ninyong isend sa ating email account na nakalagay sa ating description. Ngunit kung sa iyong palagay ay hindi nararapat sa iyo ang temang ito, huwag na lamang pong manood at scroll down na lamang. Maraming salamat. Ako si Marlon, 30 years old. Ang misis ko naman na si Loida ay 28. Meron kaming negosyo sa tapat ng bahay namin. Kaming mag-asawa ay open sa mga usapan na kahit ano. Minsan nga pumupunta kami ng mga gay bar at nightclubs para maranasan ang mga napapanood namin. Pero simula naman noon, nagkaroon ng ideya ang asawa ko na mga nakita niya. Mahal, ano kaya pakiramdam kapag may dalawang lalaki ka nakatabi? Ano kaya ang feelings na may dalawang nag-uunahan sa'yo? Sabi ng asawa ko. Noon hindi ko pinansin ang suggestion ng asawa ko. Dahil alam ko na malabo mangyari iyo. Pero habang tumatagal ay lalo niyang akong kinukumbinsi para lang masatisfy siya sa gusto niya. Kunwari ay pumapayag na ako basta meron siyang makita na kapartner na okay sa ganun. Hindi ko naman akalain na talagang naghanap ang asawa ko, kaya lang nang muling banggitin ni Mrs. ang tungkol doon, napaisip ako. Mahal, may nakita na ako, sabi agad sa akin, habang nakangiti ito. Ako naman ay abala noon sa aming bahay dahil sa renovation na ginagawa. Kaya hindi ko muna pinansin, kaya lumipas pa ang isang linggo, nakita ko si Mrs. na masayang kausap, si Kuya Loreto at Mang Israel, ang dalawang karpintero na gumagawa sa bahay na pinapaayos ko. Pero nang ulitin muli ni Mrs. sa akin iyon, ay plansado na daw ang plano at dito sa pinapagawang bahay naming gagawin. Napapayag na lang ako dahil noon pa man ay usapan na naming iyon, kaya hinayaan ko na lang na siya magplano kahit ang totoo ayaw ko. Saka parang imposible talaga, at kung meron ba talagang asawa na pumapayag sa ganun, kaya kunyari okay lang sa akin. Ang sagot ko sa misis ko. Basta ang usapan ay kailangan sikreto lang ang lahat at walang camera o cellphone na pwedeng dalhin sa loob. Pero nang araw na iyon nagtaka ako dahil wala naman dumating na lalaki. Samantalang ang sabi ng asawa ko ay nandito na raw. Pero nang usisaan ko, biglang niyang tinuro si Kuya Loreto at Mang Israel. Napakunot ang noo ko at napatanong sa kanya, bakit sila? Matatanda na yan, mamaya atakihin pa yan sa kalagitnaan, lalo na si Mang Israel na sa tingin ko ang 60 pataas ang edad. Mas gusto ko kasi ng matured na, mas gusto ko yun mahal, paliwanag ng asawa ko na may kasamang lambing. Pero hindi ako pumayag, kilala ko kasi ang asawa ni Kuya Loreto, kilalang tsismosa ito at maingay. Inaalala ko baka malaman ito, mag-eskandalo pa sa amin. Iyon ang ayaw ko na mangyari. Papayag naman ako, pero yung bata naman sana sa kamalinis. Ewan ko ba sa asawa ko, bakit gusto niya ng matanda? Yung dalawa mukhang bihira pa maligo at tila puro kalyo ang mga kamay. Hindi ko alam kay Mrs. kung bakit yun pa ang napili niya. Isang linggo na kaming hindi nag-iimikan. Ayaw ako kausapin ng asawa ko dahil hindi ako pumayag. Mahal ko ang asawa ko at handa akong ibigay kung ano man ang gugustuhin niya. Sinabi nga ng mga kaibigan ko na baliw na daw ako sa asawa ko dahil sunod lang ng sunod ako sa mga gusto nito. Next year ay plano na naming magpakasal at bago sana mangyari yun, mapagbigyan ko siya sa gusto niya, lalo na habang wala pa kaming anak. Pero paano ang gagawin ko kung ganito naman ang babaeng pakakasalan ko? Halos 2 linggo na kaming hindi nag-uusap dahil sa nangyari, hanggang sa tinawagan ako at nagsasabi na bati na raw kami. Kalimutan ko na raw ang usapan namin noon. Sino ba naman ako para magmatigas? Ayaw ko naman na mawala siya sa akin. Gusto ko pa rin na natuloy ang kasal na inaalok ko sa kanya. Masaya kami pareho at mas lalo pang
Lumalim ang aming relasyon dahil nagkakaunawaan kami. Kaya bumalik muli ako doon sa pinagkakaabalahan ko na pinagpagawa ko na bahay. Hindi na rin nagsalita si Mrs. sa dating hiling niya sa akin. Nagpatuloy lang kami sa aming pagtatrabaho kasama si Kuya Loreto at Mang Israel. Pero simula noon, bago kami, hindi nag-usap ng asawa ko. Parang laging masaya ang dalawang matanda. Ang agang pumasok, saka madalas nakausap ni Mrs. Minsan nag-overtime pa ang dalawa. Ako naman ay uwi na sa bahay naming after ng alas 5 ng hapon. Si Mrs. na lang ang naiwan doon dahil nandoon ang negosyo namin. Nagtataka at nagdududa ako. Ginawa pa rin kaya ni Mrs. ang gusto niya. Kahit hindi ako pumayag, wala na kasi siyang binanggit tungkol doon. Kalimutan na raw namin yon. Ano po ang gagawin ko? Maglilihim kaya siya sa akin? Itutuloy ko pa kaya ang kasal namin next year? Payuhan po ninyo ako, Marlon.